Maayong buntag, kumusta po mga kaibigan, mga lods? Marahay na aga sa mga kababayan kong Bicolano. Eto mga kaibigan, bali alamin po natin kung matraffic po talaga itong Davao City kasi nababalita nga po na isa po ito sa pinakamatraffic na tinalo daw po yung Metro Manila sa sobrang traffic. Pero eto mga lods, mga kaibigan, kung inyo pong nakikita, hindi naman po talaga matraffic rito sa syudad po ng Davao City. Atin rin pong aalamin yung iba pa pong lugar na pero hindi po lahat ng lugar dito po sa Davao kasi di ko po talaga kabisado ito mga lods, mga kaibigan. Bali, pangalawang beses ko pa lang po ito na nakapunta po rito sa Davao City. Pero sa totoo lang po mga kaibigan, mga lods, bali nakakaranas lang po kami dati ng traffic nung unang punta ko last year. Sa may stoplight, tapos yung iba naman po doon po sa may mga ginagawang kalsada at mga tulay dito na katulad po ng flyover. Pero hindi po talaga siya ganun katindi. Pero ewan ko lang po ngayon, titingnan po natin mga kaibigan, mga lods, kung talaga pong matraffic. Eto mga kaibigan, banayad naman po yung aming takbo. Nakakahinto lang po kami sa may mga tumatawid, tapos sa mga stoplight. At yung iba naman mga kaibigan, mga lods, sa mga patawid din po mga sasakyan. Eto mga lods, sa kabilang lane, maayos naman rin po yung takbo. At may mga truck din po dyan. Yan, kung may truck yan, talagang sobrang traffic na sa atin sa Manila. Pero ito mga lods, mga kaibigan, tingnan nyo po yan. Napakaganda po talaga ng kalsada po rito. Maluwag, tapos napakalinis. Iba po talaga yung linis ng Davao City. Ayan mga lods, banayad at maayos po yung takbo. Yun nga po pala mga kaibigan, mga lods, sinabi po ng aming driver na kapag andito po kayo sa highway, ang takbo lang daw po rito ay 60 km/h. Tapos sa may downtown, bali 40 po ata, hindi po ako nagkakamali, 40 km/h. Tapos yung pong pag nasa proper na po kayo ng Davao City ay hanggang 30 km/h lang po talaga yung takbo nyo. Kaya susundin nyo po yun sa mga katulad kong mga taga Luzon. Huwag po kayo ditong mag-overspeed kasi marami pong camera po rito. Kitang-kita po kayo niyan. Mag-iingat po kayo dyan, mga lods, mga kaibigan. Kaya bago po kayo bumiyay rito, alamin po muna natin yung mga bawal at pwedeng gawin po rito sa Davao City para hindi po tayo magkaroon po ng aberya habang namamasyal po rito. Pero wala naman pong dapat ikatakot dito mga kaibigan, mga lods, kasi talagang sobrang napakaganda po ng Davao City. Napakalinis. Ayan, tingnan nyo, napakaluwag ng mga kalsada. Talagang sumusunod po sa batas yung mga tao rito. Isa po yan sa pinakadisiplinado ng mga mamamayan dito po yan sa Pilipinas, itong mga nandito po sa Davao. Kaya wag po tayong gagawa ng mga hindi po naayon sa mga batas po rito at magiging maayos po ang ating pamamasyal dito po yan sa Davao City, mga lods. Last year nga po mga kaibigan, mga lods, bali nang pumunta po ako rito, bali naglalakad-lakad po ako rito sa may city proper. Bali wala naman pong talagang pag-alala kahit na maglalakad ka ng gabi, kahit hawakan nyo pa yung wallet nyo, yung cellphone nyo, walang gagalaw po sa inyo rito. Kaya isa yun sa pinakamaganda na kumbaga talagang napaka-safe nyo po rito po sa Davao City. Wala po talagang gagalaw sa inyo, walang mang-hold up sa inyo. Isa po yun sa pinakamaganda na nagustuhan ko rin dito. Bukod sa pinakamalinis, pinakatahimik, talagang the best po talaga yung Davao City. Kaya wag po kayong mag-aalala na pumunta po rito kasi syempre taga Luzon po tayo. Iba po yung iniisip po natin, iba po yung mga ibang nababalita na di naman po talaga totoo. Kaya kung makapunta po kayo rito, nako po, talagang sobrang saya. Isa pa mga kaibigan, mga lods, napakababait po ng mga tao rito. Talagang ituturo po kayo kung saan po kayo pupunta. Hindi po kayo ililigaw. Isa pa rin po yun sa mga nagustuhan ko rito. Iba po talaga yung legacy ng ating dating Pangulong Duterte. Hindi naman po talaga ako maka-Duterte mga kaibigan, mga lods. Hindi po talaga ako mahilig sa politika. Mahilig lang po talaga ako sa gala, sa mga biyahe. Pero talagang iba yung Davao sa mga napuntahan ko na lugar. Napakalinis, napakaganda. At talagang mag-enjoy po kayo rito sa pag-stay nyo rito mga lods, mga kaibigan, sa Davao City. Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi nila na nakakatakot yung Mindanao, yung Davao City. Sa totoo lang mga kaibigan, mga lods, napakaganda po talaga ng Davao City. Matatakot lang po kayo kapag may gagawin po kayong masama. Pero kung wala po kayong gagawin masama, wala po kayong dapat ikatakot, diba mga kaibigan, mga lods? At isa pa mga kaibigan, talagang sobrang mag-enjoy ka rito. Ayan mga lods, mga kaibigan, nasa ibang lugar naman po kami. Hindi naman po rin po talaga matraffic dito. Pero minsan siguro mga lods, kapag mga rush hour, may mga traffic po talaga. Di po talaga maiwasan yan kasi sabay-sabay po lalabas yung mga estudyante, yung mga nagtatrabaho. Kaya talagang magkakaroon po talaga ng traffic. Pero hindi po ganun katindi na talagang halos
Standstill yung traffic, yung wala talagang halos galawan. Kung gumalaw man, napakakapiraso lang. Katulad sa Maynila. Hindi ko naman po mga kaibigan, mga lods, sinasabi na talagang perpekto po yung mga namumuno po rito. Kasi lahat naman po tayo, tao, mga nagkakamali. Pero di ko po alam kung ano lang po yung mga nakikita ko rito. Yun lang naman po yung mga sinasabi ko sa inyo. Kasi ayan mga lods, nandito naman po tayo, sa ibang lugar naman po tayo. Napakaluwag at napakaganda. Pero syempre, maintain nyo po yung inyo pong speed kapag nandito po kayo sa Davao. Kasi nga po, talagang mahigpit po sila sa pagpapatuwad po ng mga speed limit po rito. Bukod sa pagpapanatili ng kaayusan, kalinisan, at katahimikan po ng Davao, yun po ang isa sa pinaka delikado po rin po ritong gawin, yung pag-overspeed mga lods, mga kaibigan. Eto mga kaibigan, ang Davao City ang isa sa pinakamalaking city sa atin sa Pilipinas in terms of land area, napakalaki po nito. Pero syempre, ang pinakamalaki po talaga siguro yung Quezon City, yung Manila. Di ko alam kung pangatlo lang po itong Davao. Pero sa land area, napakalaki po talaga nito. Kasi meron po siyang laki na halos 2,444 square kilometer. At meron po itong 182 o 183 barangays kung di po nagkamali. At parang meron po itong 3 distrito. Kaya talagang sobrang laki po nito. Bago naging city po ito mga lods, mga kaibigan, parang dating sako po ito ng Davao del Sur. Pero ngayon, city, iba na po talaga kapag naging city na. Eto mga kaibigan, yung ilan sa mga pinagbabawal po rito sa Davao City kung sakali man pong pupunta kayo rito, paglapag nyo pa lang po ng eroplano, kaya kung magsasakyan po kayo, ang unang-unang mga kaibigan na alam ko pong bawal po rito ay ang pagpapaputok po ng mga firecrackers. Talagang isa po yan sa pinagbabawal po nila. Ang pag-inom sa public, tapos pag paninigarilyo, talagang napakalaking bawal po yan dito. Huhulihin din po yung mga nagbibenta niyan. Pero hindi naman po bawal sa mga tindahan. Pero wag lang po sa mga public places, sa mga kalsada. Talagang huhulihin po kayo niyan. Bawal na bawal po yan dito, yung paninigarilyo sa public places at saka pag-iinom. Bawal mga kaibigan yung magsugal, tapos bawal magdala ng mga patalim ng firearms. Dito po yan sa papasok po ng Davao kasi may checkpoint po kayo bago po kayo pumasok ng Davao City. At isa pa pong pinagbabawal dito mga lods, mga kaibigan, yung drones kasi kailangan pong kumuha po kayo niyan ng permit bago po kayo magpalipad ng drones. Tapos bawal din po yung mag laser lights, isa pong pinagkamalaking pagkakamali rin po yan kung gagamit po kayo niyan dito. At marami pa pong iba, kailangan alamin nyo rin po yan mga lods, mga kaibigan, bago po kayo pumunta rito sa Davao. Tapos ang truck ban po rito mga kaibigan, mga lods, ay alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Tapos sa hapon naman ay alas 4 po ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi, yung bawal po yung mga truck. Pero kapag holidays, tapos weekends, bali wala po yatang truck ban. Kaya malaya po bumiyahe yung mga trucks po rito, papasok at palabas po ng Davao City. Yung sinasabi po nilang traffic siguro mga kaibigan, mga lods, baka may mga ginagawang kalsada o kaya tulay po rito, katulad po nung naranasan po namin. Tapos bandang ano po siguro, rush hour kasi nga po talagang nagkakaroon po ng traffic po rito kapag pasukan tapos papasok sa trabaho. Ganon din po yung sa labasan o kaya kung may event po rito sa Davao talaga pong kaka-traffic lalo na kung may festival. Di po talaga may iwasan yan. Pero sa ngayon mga lods, mga kaibigan, okay na okay po yung aming biyahe. Nasa ibang lugar na naman po kami pero wala po kaming naranasan na traffic. Tuloy-tuloy po yung aming biyahe po rito sa napakagandang lugar po ng Davao. Ang pinakasikat na street po rito mga lods, mga kaibigan, dito po yan sa Davao ay ang San Pedro Street. Dito rin po matatagpuan mga kaibigan, mga lods. Ito po kasi yung pinakamatandang street po rito sa Davao. Kaya dito po natin makikita yung City Hall po ng Davao at yung San Pedro Cathedral. At isa pa mga kaibigan, mga lods, yun nga po, dito po makikita yung pinakamataas na bundok sa atin sa Pilipinas, yung Mount Apo. At hindi lamang po yan ang pinakasikat po rito, kundi kilala rin po ang Davao sa napakasarap po na durian. Tapos yung pomelo, yung suha, napakasarap niya, napakatamis mga lods, mga kaibigan. Tapos mangosteen, tapos saging na talaga naman pong in-export po nila yan sa iba-ibang lugar, sa iba't ibang bansa po. Eto mga kaibigan, yung motto po ng Davao, ito po yung sinasabi po nila na Davao life is here. Ibig sabihin mga kaibigan, mga lods, napakasarap tumira po sa Davao. Isa ang Davao sa pinaka-safest cities sa buong mundo, kaya napakasarap po tumira po rito. Ayan mga lods, mga kaibigan, nasa ibang lugar na naman po kami, pero maayos naman po yung takbo po namin. Banayad naman po talaga yung traffic, tuloy-tuloy po yung aming biyahe.
Ang isa pa mga kaibigan sa talagang dinadayo po rito yung kanila pong festival, yung Kadayawan Festival. Isa po yan sa festival na pasasalamat sa mga biyaya sa Panginoong Diyos, tapos biyaya ng kalikasan sa mga masaganang ani at sa mayamang kultura ng Davao. Kaya talagang sobrang dinadayo po yan. Napakagandang festival po yan dito po yan sa Davao City. Napakarami rin po mga kaibigan, mga lods, na masasarap po na pagkain po rito. Mga delicacies po ng Davao, katulad po yung natikman po namin, yung lauoy. Tapos yung calderobo, parang very unique na adobo po yun nila po rito. Version po nila ng adobo. May sinaglaw, yung ba tawag din? Tapos chicken binakol. Tapos napakarami po rito. Natikman ko pa po rito yung balbakwa na talaga namang napakasarap. Ang sarap ng sabaw nun mga kaibigan, mga lods. Napakadami pa pong lugar na magaganda po rito at mga bagay na pwede pa pong mapuntahan dito po yan sa Davao City, mga lods. Hindi lamang po yung kalinisan at kagandahan po ng lugar, katahimikan, kundi talaga napakarami pa pong pwedeng mapuntahan po rito na talaga namang mag-enjoy po kayo. Hindi ko po sinasabi mga kaibigan na talagang napaka-perfecto na po ng Davao dahil sa napakadami pong magagandang batas na talagang kapaki-pakinabang at na talagang sumusunod yung mga tao na minsan talagang may sadyang pasaway. Pero dahil nga po mga kaibigan sa maayos na pamamalakad sa pagpapatakbo po ng syudad ng Davao, mas lalo po itong gumanda, luminis, tumahimik, at mas lalong umasenso po yung city po ng Davao. Kaya yung sinasabi pong traffic, sa tingin nyo mga kaibigan, mga lods, matraffic po ba sa biyahe po natin? Kayo na po bahalang umusga kung matraffic po talaga yung Davao City. Pero alam nyo mga kaibigan, hindi po nakakatakot po talaga yung Davao. Napakaganda po ng Davao. Huwag po kayo matakot na pumunta po rito sa Davao City, sa Mindanao. Sobrang ganda po ng lugar na to. Matakot lang po kayo kung may gagawin po kayong masama at kung may intention po kayo dito na masama, talaga nakakatakot po yun. Pero kung wala naman po talaga, dadalo po kayo, sobrang ganda po ng Davao. Hindi po kayo magsisisi na puntahan ang napakaganda at napakatahimik, napakalinis na syudad po ng Davao. Hindi po kayo magsisisi na puntahan po ito. Maraming salamat mga kaibigan, mga lods, sa panonood. Diyos marahay na aldaw sa Indogabos, mga tugang, mga kababayan kong Bicolano. Kumusta po kayo lahat? Mag-ingat po kayo palagi. Mag-pray po tayo palagi. God bless po. Maraming salamat. Shoutout po sa pamilya Lumen na pinuntahan po namin sa Digo City, Davao del Sur, na napakabait po ng sobrang pamilya na yon. At sa driver po namin, kay Kuya Mine, salamat sa iyo. Maraming salamat po sa inyo. Sobra. Mabalo sa Indogabos. Salamat.